natin sa sulat ni San Pablo sa Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ulitin ko, Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ganito ang sinasabi. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayo pinapagbabayan ng Espiritu ang pagtuwid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayon hindi naman, dinadayan niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginawa, maggalak siya at huwag na ihambing yun sa ginawa niya. Sapagkat dapat namin dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Purihin natin ang Panginoon. Ito po ating gawain ng Panginoon. Kaya po nilagay ng ating purong libro ng family appointment. Family appointment. Bakit po? Ibig sabihin, we are one as family. God's family. The word appointment is pagtatagpo. Pakikipagtagpo, pagtatagpo. Hindi lang naman kasi tayo nagtatagpo, nagkakaroon ng appointment. Nagkakaroon tayo ng appointment, pagtatagpo because of the Lord. Ang sabi ko sa Mateo 18 verse 19 to 20 that 2 or 3 gathered together in His name, there He is, the Lord Jesus, there He is in the midst of them. Ibig sabihin, merong promise, merong assurance na pag merong magtatagpo sa ngalan ng Panginoon na may pagpupuri pasasalamat, nandoon ang presensya ng Panginoon kasama ng tao. Amen? So, no matter what the places are or where, basta mahal naman pagsama kasi ano naman natin yung paglalaki-laki, gagaganda ng video, dami-dami naman natin, pero hindi naman natin kasama ang presensya ng Panginoon, di ba? Useless ang mga effort, mga sacrifices, sharing, useless kapag wala kang pagsama. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung presensya pagsama ng Diyos. Nang kumanta sa Don Moment sa kanyang kanta. If your presence doesn't go with us, sabi niyo doon sa Exodus, I think Exodus chapter 13 yung kanta. Kasi pinapaalis na sila ng mga ng Diyos. Nung una, lumapat po sila na nanguna sila sa Diyos, pinangunahan nila ng Panginoon kung sila ay lumapat. Ang nangyari, dahil sinuway nila ang Diyos, hindi nila hinintay yung gossip ng Diyos. Ang palatandaan kasi ng Diyos sa kanila, kapag yung ulam ng minuto, because they were journeying, sila po ay naglalakbay papunta sa promised land from the land of Egypt, yung kanilang slavery. At dahil sa paglalakbay na yun, ang presensya ng Diyos ay sa ulam. Sa umaga sa araw. At ang presensya ng Diyos sa gabi ay sa halibig ng ulo. Yung po sabi sa Exodus. Tapos, lumakad po sila ng naka-steady ang ulam. Pag ito ang ulam, ito rin po sila. Lahat ng mga bagay nila, ilalakad nila, tatayin sila ng mga tent, ng mga roda. Pag gumalaw, gagalaw ang ulam, pack up na naman sila, sasabay sila sa ulam. Pagdating sa gabi, bibigyan sila ng Diyos ng pillar of fire. Magsisilbing liwanag sa kanilang camp at saka init sa lamig ng panahon. Eh, ano na sila? E din nangyari, dinaanan nila Buddha, sila po ay nabigo. Marami sa kanilang pahamak, dahil sa mga dinadaanan nilang bawat tawid sa bayan ng mga kaaway ng Israelita, napahamak sila. Nagkaroon ng lesson si Moses. Ang lesson ni Moses is napakahirap pa ng
mag-journey kung wala yung presensya ng Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos, o sige, lumakan na kayo. Pasasamahan ko na lang kayo sa mga anghel ko. Sabi ni Moses, hindi ko po gusto yung anghel, ang gusto ko po kayo, samahan niyo po kami. Sabi ni Moses sa Exodus 30, sabi niya, if your presence doesn't go with us, do not send us from here. Huwag nyo na lang po kami palaparin kung hindi nyo naman po kami sasama. Si Moses po yun ha, ang ibig sabihin nun, napakahalaga ang pagsama ng Diyos. Paano po natin nalalaman na ang buhay natin ay nagiging maganda at nagiging masaya mo? You know the difference in this world? Ang lakad ng mga Kristiyano na nagbibigay ng pagkakaiba dito sa mundo nito is the presence of God. Kasi kapag kasama mo ang Diyos, hindi na makahulugan lahat ng gusto mong ibibigay ng Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, ang ibig sabihin nun, anuman lakad na sasalubungin mo, mai-encounter mo, makakaya mo, malalampasan mo, kapag tatagumpayan mo, dahil ay kasama ng Diyos. Doon yun sa makikipagtagpo natin. To develop that kind of presence, that God in habitation, habitat ng presence ng Panginoon is kung saan siya dapat tatagpuin. Saan ka niya kakatagpuin? Huwag kang aalis at lalayo. Doon ka po. Kapag wala ka sa lugar ng tagpuan, hindi mo mararanasan ang buhos ng blessings through His presence. Kasi wala ka doon sa tagpuan. How can God bless you? Paano na niya magpapalain kung wala ka sa meeting place niya? Wala ka doon sa appointment niya. Nararanasan ang blessing every time you go to His appointment place, appointment time. And this is what we call family appointment. Pakikipagtag. At ni Lord, dala-dala ko yung answer. Yung sagot ko sa prayer, dala-dala ko na eh. Sa sunod, hindi tayo automatic. Dala-dala ko na, pero saan kaya yun? Hinahanap ni Lord, saan kaya yun? Naku, wala. Dito ko na lang ibigay sa katabi niya. Dito ko na lang ibigay sa katabi niya. So, ang point ng kapatid is, if it is a matter of life and death, kaya wala ka sa appointment sa tagpuan mo ngayon, palagi ko magawa. Pero kung yung very relax ka lang, walang bigat, walang burden, walang worry, yung complacent is na tayo, complacent. Yung kampante ka na, nothing to worry, relax na, pinapaligtaan mo yung makikipagtagpo mo sa kanya. Palagay ko mga kapatid is, hindi mo ma-develop kung paano ang presensya ng Panginoon ay ikiisa mo. And one more thing, not only the difference is the presence of our walk in this world, yung walking natin, dapat journey, pagtatrabaho natin dito sa mga not only the presence of God, mga kapatid. Hindi lang yung presence of God, kundi yung kanyang salita. Kasi, pag meron kang word ng Panginoon, blessing ang din. Kasi hindi na magdadala sa iyo ng isa pang knowledge. And as we are facing in this world, full of temptation, full of troubles, sufferings, full of violence, habang sinasagupan natin yan, it causes us burdens. Diyan nagsisimula ko, tutuloy pa ba ako? Hindi na. Aabutin ko ba ang dreams ko? Hindi na. Magsisikap ko ba ako? Hindi na. Kakayanin ko ba ito? Hindi na. Because of burdens. Kanina, ang sharing ko sa formation
it's all about yung ganito rin, burdens. Kaya ko isi-share ito dito sa inyo kasi para yung natutunan namin sa formation, magkaroon din kayo ng konting mas-share sa inyo yung mga encouragement. But magkakaroon ako ng ibang approach. The same text, but different approach. Iba kasi yung approach sa mga workers, sa approach sa pangkalahatan. But may konting pagkakatulad, pero may ibang approach. The book of Galatians, chapter 6, dito ay mapapansin po namin yung letter ni St. Paul. Ang letter ni St. Paul is, itong mga taga-Galatia is, ano po sila eh? They were, nagsimula po sila sa peace spiritual. Ibig sabihin ang ganda ng foundation nila, ang ganda ng faith nila, nagsimula sila sa spiritual. Kaya nga lang, may pumasok doon sa kanilang community ng mga false teachers. That's the background na. May pumasok ng mga false teachers at nag-share ng mga nag-preach o nag-share ng mga gospel na hindi ayon sa turo ng Panginoon. Kaya naguluhan sila, nalito sila, kaya marami sa kanila ang pinanghinahan at nag-depart, lumayo doon sa faith nila sa Panginoon. Lumayo. And that is the temptation. Akala niyo po ba pag nakilala natin ang Panginoon at napapalapit tayo sa Kanya at nagkakaroon tayo ng desire na makilala siya, akala ba natin dire-diretso yun? Hindi. Dahil ang travel sa sandaling nalalaman niya na at nakikita niya na very eager ka to discover your faith, to discover the Lord, to experience His Word and His presence, papasok siya ngayon at pagpasok niya, magdadala siya sa iyo ng maraming burdens. Ikaw naman masusurpresa, sabi mo, kailan ang palapit sa iyo at nag-enjoy at gusto ko makilala ka at maglingkod sa iyo. Bakit naman kailan nangyari yun sa mga nagsulputan ng napakaramin mo problems ng mga burdens. You see? Kaya, dapat sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa relasyon sa Diyos, we must mag-expect tayo because ng anong expect natin?